Good morning guys! It's our second day here in Kazakhstan, in Almaty, Kazakhstan. Gusto ko na muna ipakita yung room habang medyo maayos pa siya kahit papano. Ito na yung pinakamura kong nakita na malapit sa Arbat. And target ko talaga is dito sa Arbat Street area po, tutuloy. Parang kinonsider kong mag-hostel. Yung prices during this travel date, kaprice lang din ng hotel rooms or ng Airbnb. Might as well kumuha na ako ng sarili kong room na may sariling CR. If you know Marvin Samako, yung tinuluyan niya na hostel, kumuha siya ng sarili niyang room, pero yung CR doon is shared bathroom. Tinignan ko yun and nasa 1.5 a night din. Si Marvin nakuha niya yun ng 900 lang a night. Sa travel date ko, nasa 1,500 plus siya a night. Tapos ito, nasa 1,700 a night siya. Kaya ito na yung pinili ko. Ito yung pinakamura na nandito sa Arbat area. After mga charges, mga taxes and all that, parang lumabas din siya na 2,000 plus a night, 2,1 ganun. Ayan yung main door. Pagpasok mo ng door, meron dyang space. And naglagay na lang ako ng isang chair dyan. Parang nandyan yung mga shoes. Tapos pag aalis ako dyan ako mag-shoes. Tapos dyan ko na lang nilalagay yung madurumi kong damit. And meron dyang mga sabitan ng mga used jackets and pants. Tapos ito yung toilet. And then the room itself, ayan siya. So very basic. Here sa parang mini kitchen area, merong microwave and meron dyan actually kalan. Pwede akong magluto. Tapos nandyan yung plancha. Nandito yung mga lutuan. And then, ayan yung mga gamit. Baso, plato. May mga kutsara dito. Tapos meron akong electric kettle. Dito, ito, basurahan lang to. Merong mini fridge. And, ito, binili ko na to. Tapos meron tayong table here and another chair. And, extra towel. By the way, ayan o, mayroong ironing board. Tapos yun na yung bed. Tapos itong sampayan na to, naka-fold to actually, foldable yan. Tapos nakalagay yan doon sa corner na yon. Ang ginagawa ko, iniiwan ko yung towel and yung sampayan dito para nakatapat siya sa aircon. Tapos iniiwan kong bukas yung aircon. So pagdating ko sa hapon or sa gabi, tuyo na siya. Very basic and very maliit lang talaga siya. Parang tiny living. Nakakatawa, pagdating ko dito around lagpas 2 AM na, yung bed, nung ready na ako magpahinga, hindi pa pala made up yung bed. So ako pa yung naglagay nung duvet cover, ako pa yung naglagay ng bed cover. Kaya ayan. Hindi ako magaling mag-ayos ng Ayan siya. Pero okay naman for me, yung bed niya firm, nasa firm side, which is yun yung prefer ko. Ayoko naman sobrang malambot na bed. And comfortable naman ako sa bed. And malaki siya. Ang lapad ng bed. Actually, perfect to kung partner kayo or dalawa kayo. Okay, I'm gonna show you the CR. So, ayan ang CR. Very basic lang din and malinis naman. Ay pala, meron silang provided na blower. Tapos nandito yung shampoo, binili ko na yan. Ayan lang siya. Tapos akala ko nung una walang heater, pero meron pala, may heater yan. So, ayan. Nabook ko to sa Agoda. Pag nagtry kayo mag-search sa Agoda, ang makikita nyo talaga doon ng mga option na mga mura is yung mga gantong accommodation, yung mga apartment na pinaparent. Yeah, by the way, yung towel, tinanong ko kasi kung pwede bang magpa-replace ng towel. Okay, oo naman daw, mag-request lang daw ako. Tapos meron din daw pwede maglinis ng room kung gusto ko, mag-request lang din daw ako. In tenge, ang binayaran ko is 151,200 tenge. Yun ang total na binayaran ko. So parang nasa 19,000 plus total. Pag din-divide mo siya, parang nasa 9 nights kasi ko dito. So pag divide mo yung 19,000 plus na yun, parang nasa 2,100 something per night. Nakalabas na ako and ngayon ay 11:14 AM. And ang uunahin ko na lang palang puntahan ay Almaty Central Mosque. Actually, dapat part yan ng day 1 ko. Kaso, hindi natin napuntahan kahapon dahil hapon na tayo natapos sa Green Bazaar and baka sarado na rin siya. So, yun yung puntahan natin since mas malapit lang yun dito sa accommodation ko since malapit siya sa Green Bazaar. So, magwo-walk lang ako. And then, ang next natin na pupuntahan ay
Central State Museum, Kazakhstan Hotel, and Koktobe. Yung tatlo na yon magkaka-area sila. So, from Almaty Central Mosque, magya-Yandex lang ako. Tapos, yun. So, whichever yung unahin ko sa kanilang tatlo, the others, walkable na lang from each other. So, yun. Yeah, so, I'm walking in the streets of Kazakhstan. Mas malamig ngayon kumpara kahapon. Let's check kung anong temperature. Kahapon kasi sunny. So, kahapon 23 degrees pero sunny. So, ramdam mo yung mainit. Inisip ko pa naman na wag mag-jacket today kasi nga kahapon mainit. Kaya pala. Kaya pala significantly mas malamig ngayon. 18 degrees ngayon. Andito na tayo sa gilid ng Almaty Central Mosque. And as you can see, yan yung mosque. So, Almaty Central Mosque is one of the largest mosques in Kazakhstan. It can house up to 7,000 worshippers. And this was built in 1996. Natapos siya ng 1999. But originally, merong ditong old na mosque which was built in 1890. Kaso, nasunog siya in 1987. To commemorate that old mosque that used to stand here, nag-build sila ng new mosque which is one of the largest mosques here in Kazakhstan. So, yun ang brief history ng mosque na to. Nag-try akong sumilip. Sumilip ako dun sa main door and something was ongoing dun sa loob. So, hindi na ako nag-attempt pumasok and hindi ko rin kasi sure kung open to public to. Parang merong nagdadasal and parang merong nagpipreach. So, yeah, hindi ko na napakita sa inyo kung ano itsura sa loob. But, it was an open space sa loob. Tapos, merong ang nagagather dun sa gitna. And merong someone na nakatayo na parang nagpipreach. Dito pala sa labas ng Almaty Central Mosque, merong park. Parang feeling ko bagong park lang to. Kasi parang bagong tanim lang yung mga halaman, bagong gawa lang yung pavements. And yeah, yung mga puno din parang bagong tanim pa. Pero parang pag nag-grow na yung mga puno dito, parang ang ganda niya. Isang mahabang stretch siya ng mga ng park, tapos may mga tambayan. Marami ding public chairs na pwedeng tambayan. Pag lumago na itong mga puno dito, ang ganda nito. Ayun, sobrang mahabang stretch siya na park. Sa gilid ng Almaty Central Mosque. Ayan lang yung mosque. Naghahanap pa ako ng makakainan. Parang yung panlasa ko naghahanap ng something na more on mas familiar na lasa. Just ko second day ko pa lang. Kasi to be honest, medyo nakakaumay yung food because masyadong mamamantika. May nakita akong supermarket. Kain na lang muna ako ng quick snack, sandwich or anything na light. Para I can just sit somewhere and eat. Tapos we can go na to our next destination. Kain lang muna ako ng sandwich, very quick, para makapunta na tayo sa next destination. Kaantay lang ako ng Yandex. Nag-book ako going to Central State Museum. Ang price is 1,030 tenge and ang pinili kong option is carpool. So, let's see if meron akong makakasabay kasi pag wala ka nakasabay, the price won't change. So makakatipid ka. Nandito na ako sa Central State Museum. Ang weird lang nung binabaan sa akin. Akala ko nga nasa maling lugar ako eh. Pero parang sa likuran kasi ako binaba. Pero according to Google Maps, nandito ako sa Central State Museum, which is I think ito. So I'm just walking around this building. Ang ganda dito. Ayan ata siya eh. May hagdan dito so try kong pumasok dyan. Inantok ako sa biyahe. Medyo malayo siyang biyahe in fairness. Tapos yung pamasahe ko 135 pesos lang. Tapos may nakasabay ako. Maganda rin palang mag-try ng carpool dito kasi
Yung nakasabay ko, sinundo pa namin siya sa residential area na parang outskirt area ng Almaty, which is nice to see. Yung talagang local community, local residential area yung nakita ko dun. Okay, eto na ata siya. Ayan, so open siya. I was worried na baka close siya kasi sa Sunday ngayon. Pero open siya from 9 a.m. to 6 p.m. Nandito na ako sa loob ng Central State Museum. And cellphone lang yung gamit ko, bawal mag-camera. Pero pwedeng mag-video, mag-picture using cellphone. So 3 floors siya. Nandito ko ngayon sa ground floor where you can see exhibit ng mga mga wild birds. So ayan, may mga wild birds, owl, eagles, yung mga wild ducks nila. Nandito naman ako ngayon sa section ng museum na ang makikita is mga fossils. So meron dito mga fossils ng dinosaur, skeletons, and meron ding whale. Tapos meron ditong mga fossilized na mga tree trunks. So amazing. Di ba ang Kazakhstan is landlocked, pero million years ago or 1,000 years ago, ang Kazakhstan used to be a underwater. So that's why may mga fossils ng mga sea creatures dito sa Kazakhstan nakita. Ayan o, skeleton siya ng whale. Amazing, right? Tapos andito naman yung fossils ng mga dinosaurs. So lahat na nandito, dito yan sa Kazakhstan nakuha. Ayan o, mga fossilized shells, seashells. Ayan yung mga ngipin ng dinosaur. Ito yung ancient crocodile. Siguro yun yung ancestor ng mga present crocodile ngayon. Nandito pa yung mga iba-ibang fossilized na seashell and corals. Sobrang amazing, di ba? Ito pa yung iba. This is massive. That's a skeleton of a mammoth. Ang laki. Buhok ng mammoth. Otter. Tapos na ako sa Central State Museum and I have never been this fascinated sa museum. Ang ganda ng museum na to and sulit ang ibabayad nyo. 5,000 tenge which is 600 plus pesos. Sulit siya kasi sobrang dami nyong makikita. Sobrang daming artifacts at may mga fossils din ng dinosaurs. May mga fossils ng mga ancient creatures. Basta sobrang dami and sobrang dami niyong matututunan about Kazakhstan. Actually, madaming information doon na in Kazakh pero may mga information din na in English. Pero based doon sa mga makikita nyo visually, maiintindihan nyo naman kung ano sila. Yeah, so again, it's worth visiting and marami kayong matututunan. Unexpectedly, medyo nag-spend ako ng madaming oras dito sa Central State Museum. And ngayon, dapat ang plano ko is gagawin ko rin ngayon yung Oktobe kasama nito kasi drop-off point ng Oktobe malapit na rin dito. Maglalakad na lang muna ako, 23-minute walk going to Kazakhstan Hotel.
So gusto ko lang makita yung hotel. It's really not an attraction pero it's also something that I wanna see here dito sa Kazakhstan. Nandito na ako sa Kazakhstan Hotel. And ito yung Kazakhstan Hotel. Tapos, andito na rin pala yung drop-off point ng Koktobe. Ito yung Novotel. Tapos yun yung entrance dun sa Koktobe cable car. So, nandito sa likuran ko ang Kazakhstan Hotel. This hotel was built in 1977. It used to be the tallest building here in Kazakhstan and it used to be the most famous hotel dito sa area na to ng Soviet Union. This hotel was built in an area na earthquake prone, so it was built to withstand earthquake up to maximum of 9 magnitude. Currently siya ang 3rd tallest building dito sa Almaty and 8th tallest building naman sa buong Kazakhstan. Pwede na akong pumunta ng Koktobe pero I don't wanna do it now kasi mawawalan na ako ng gagawin sa mga next na araw. Pero you have very limited time. Si Central State Museum, Kazakhstan Hotel, and si Koktobe, magkakatabi lang sila. So pwede nyo silang gawin in one day. And ako kasi tomorrow meron akong tour. So gusto kong makauwi ng maaga mamaya. Kakain lang ako, may nakita kong Burger King. Siguro magba-Burger King na lang muna ako. Ayun yung yan na yung entrance ng Koktobe. Sana nakikita nyo. Yeah. So, may yung Koktobe may katabi siyang Novotel, pero wag Novotel ang ipipin nyo sa Yandex kasi may Novotel na isa malapit dun sa accommodation ko. So, baka dun kayo mapunta. Andito ako ngayon sa Burger King. So, nag-decide na lang akong kumain muna. Dito sa Burger King, walang option ng cash kasi magko-kiosk ka ng order mo. Tapos, either pay digitally or pay using card. So, I had to use my GCash card. And ang binayaran ko in peso is 540 pesos. That's a burger meal. Tapos may mga add-on. Hindi ko maintindihan kasi kahit na nag-choose ako ng English, yung mga next few pages, yung may mga add-on in Kazakh na. So hindi ko na alam kung ano yung mga na-add-on ko. So anyway, we'll see. Dito na yung order ko. So na-upsize ko pala yung drink. I'm not sure yung price din kung na-upsize. Pero ang laki ng burger. Wala silang junior. Tapos yung ketchup dito hanggang isa lang. Pag ata humingi ka pa, may charge na. Tawag na ako sariling wipes. Oh, may cheese pala siya. Madaming veggies. Pero the taste is different. Yung beef patty, less yung lasa. Kumpara sa beef patty ng Burger King natin sa Pilipinas. Parang hindi ko maramdaman yung flame grilled kineme, flame grilled burger or flame grilled patty. Parang hindi ko alam kung grilled to. Tapos na ang kumain. Nakakabusog yung Burger King kasi ang laki ng burger and maraming veggies. I'm just walking and papunta na ako na ngayon ng Arbat Mall. Medyo tumambay pa ako doon actually ng konti sa Burger King after kong kumain. Nag-double think pa ako kung itutuloy ko na bang mag-Koktobe pero tsaka na lang yun. Marami pa akong araw. Ay, parang may magandang mall dito. Park. Parang malaking park din to. Sa baba ng Koktobe Hill. Sa gilid ng Kazakhstan Hotel. Wow, ang laking nabat nito. Ano yung nabat? Ang laki. So lakad-lakad lang ako. Ubos ng oras. Ang lamig na pala ngayon. Chinek ko 18 degrees pa rin naman siya pero mas malamig ngayon kumpara nung lumabas ako kaninang umaga na 18 degrees din. Ngayon parang hindi kinakaya nitong jacket na suot ko. Siguro dahil pa sunset na and hindi na harsh yung araw kaya ramdam mo na talaga yung 18 degrees. Maganda tong area na to. Ayun, may nadaanan akong Magnum. Mag-Magnum muna tayo. Kaya kailangan ko rin palang bumili ng supplies for tomorrow, mga baon-baon sa tour. May bibili na lang din ako ng pagkain ko sa bahay. I don't know, let's see kung ano mabibili. Maraming sobrang daming tinda dito, sobrang daming selections. At
May chocolate here. Parang tinitimbang ata tong mga chocolates na to. May mga ready to eat food din pala dito. Parang turo-turo. May plov oh. So bumili lang ako ng dalawang klaseng bread. And then cream cheese. 300 plus each sila. Ito para din siyang may laman na cream cheese. Ito I don't know if parang dessert siya. Pero ito natikman ko na kasi ito eh. Umuwi na muna ako at nag-antex na ako. Hindi ko na kinaya maglakad. Papahinga muna ako pero I'm not sure kung lalabas pa ako. It's 6 p.m. And bukas maaga kong kailangan gumising at maagang umalis kasi 4 a.m. dapat umalis na ako kasi meron akong tour. So I'm not sure pag nagpahinga ako tonight kung malabas pa ako. Let's see. So hindi na talaga ako makakalabas. Nakapag-rest na ako pero hindi na ako lalabas. So I'll just have bread and milk and then I'll freshen up and then I'll go to bed na. So tomorrow na lang tayo magkikita-kita sa tour ko to canyons and lakes. Yeah, so that's all for today. Thank you so much for being with me for today's gala. If you enjoyed and if you like this video, please like, share, and also please subscribe to my channel. Okay? Bye! See you tomorrow!